Magandang araw sa inyo mga bata. Kamusta kayo? Nakatulog rin ba kayo na maayos? Tapos na ba kayong kumain? Kung tapos na, tara na at matuto. Ako nga pala ang iyong poging guro na si Ginoong Rinier Cortez na maghahatid sa inyo ng mga bagong kaalaman. Upang simulan natin ang araw na ito, tumayo muna ang lahat at tayo ay magsayawit o sasayaw habang umawit. Ano pang hinihintay natin? Tara! Ikaw ay masaya, tumawa ka, ha ha ha! Kung ikaw ay masaya, tumawa ka, ha ha ha! Kung ikaw ay masaya, buhay mo ay sisigla. Kung ikaw ay masaya, tumawa ka, ha ha ha! Kung ikaw ay masaya, pumalakpak. Kung ikaw ay masaya, pumalakpak. Kung ikaw ay masaya, buhay mo ay sisigla. Kung ikaw ay masaya, pumalakpak. Kung ikaw ay masaya, pumadyak ka. Kung ikaw ay masaya, pumadyak ka. Kung ikaw ay masaya, buhay mo ay sisigla. Kung ikaw ay masaya, pumadyak ka. Kung ikaw ay masaya, gawin lahat, ha ha ha! Kung ikaw ay masaya, gawin lahat, ha ha ha! Kung ikaw ay masaya, buhay mo ay sisigla. Kung ikaw ay masaya, gawin lahat, ha ha ha! Kung ikaw ay masaya, buhay mo ay sisigla. Kung ikaw ay masaya, gawin lahat, ha ha ha! Nasiyahan na ba kayo sa ating ginawa kanina? Naunat lang ba ang inyong mga buto? Sa tingin nyo, base sa ating ginawa kanina, na pagpadyak, pagtawa, at pagpalakpak, ano kaya ang ating tatarkayin sa araw na ito? Tama! Ang ating tatalakayin sa araw na ito ay mga gamit ng pandiwa bilang aksyon, karanasan, at pangyayari. Ano nga ba ang pandiwa? Ang pandiwa o verb ay isang mahalagang bahagi ng pananalita sa wikang Filipino. Ito ay nagsasaad ng kilos, galaw, o estado ng isang paksa. Malaga ito sa pagbuo ng makabuluhang pangungusap at malinaw na pagpapahayag ng mga aksyon sa pakikipagkomunikasyon. Halimbawa, nag-aaral si Rinier sa kanilang asignatura sa Filipino. Ang pangalawang halimbawa ay kumakain ng buong pamilya sa hapagkainan. Ngayon ay dadako naman tayo sa gamit ng pandiwa bilang aksyon. Kung sa aksyon, nagagamit ang pandiwa sa pagpapakita ng aksyon kapag nagpapahayag ito ng kilos na ginagawa o gagawin pa lamang. Mayroong malinaw na tagaganap o aktorit nito. Halimbawa, kumakanta si Harold ng Pusong Bato. Nang ika'y ibigin ko, mundo ko'y biglang nagbago. At ang susunod naman ay ang gamit ng pandiwa bilang pangyayari. Ang pandiwa ay maaari ring magpahayag ng kilos na nagre-resulta sa isang pangyayari. Halimbawa, nagalit si Harold kasi nawala yung kanyang pitaka. Nasaan na ba yung pitaka ko? Baka ninakaw yun? Hoy! Baka ikaw yung nagnakaw ng pitaka ko!
Hindi, boss. Hindi, boss. Hindi ako, boss. Hindi ako. At ang panghuli naman ay ang gamit ng pandiwa bilang karanasan. Sa karanasan, ang ipinapahayag ng pandiwa kapag mayroong personal na pangyari sa buhay ng isang tao, ang paksa ng pangungusap o pag-uusap. Okay. Halimbawa, natuwa si Harold sa regalong natanggap. Harold, ito regalo ko sa'yo. Nako, salamat. Nag-abala ka pa. Ngayon, ay natapos na nating talakayin ang paksa kanina, meron naman tayong gagawin upang masaisip at may sa puso ang ating natutunan. Gagawa lamang kayo ng isang journal patungkol sa natutunan, kagamit ng pandiwa bilang aksyon, pangyayari, at karanasan. Ang gamitin sa paggawa ng journal ay ang Diary app. Isusumiti ang nagawa sa Gmail. Natapos na tayong gumawa ng isang journal. Ngayon, meron naman tayong gagawin na isang pangkatang gawain. Pipili lamang kayo ng kapareha. Pagkatapos nyo pumili ng kapareha ay gagawa lamang kayo ng tigli-5 halimbawa sa pandiwa bilang aksyon, pangyayari, at karanasan. Gagamitin nyo lamang ang ideal flip sa paggawa ng halimbawa at isumiti pa rin ito sa Gmail. Ngayon, natapos na natin gawin ang mga talakayan at ang mga aktibidad, meron naman tayong gagawin na isang pagsusulit upang malaman natin kung meron talaga kayong natutunan. Pakianda ang mga papel at ang ballpen. Tara na at atin na simulan. Magaling! Ngayon ay natapos nyo na sagutan na pasulit. Kung gusto nyo pang madagdagan ang inyong mga kalaman, paki-follow aking YouTube channel. Hanggang sa muli! Bye-bye! One is the loneliest number that you